Hello everyone! Welcome and welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay panibago na naman kakanin ang gusto kong i-share sa inyo. For the last time, nagluto tayo ng suman muron ng late na iba't ibang flavor. Nagluto din tayo ng bilo-bilo at kasaba plan. At syempre, hindi mawawala ang pinakapaborito kong puto maya na sinaing. At ngayon naman, i-share ko sa inyo kung paano nga ba magluto ng biko na sinaing with sliced mango. So let's go guys! Huwag kayong mawawala dahil i-share ko sa inyo kung paano gagawin ito. Ala, ang init-init pala dito. Tatawid kami ng overpass, guys. Ayan, tagam si Inday, sobrang init, sunog na naman. So mga palangkay, pupunta tayo sa public mall ng Bansalan kung saan doon tayo mamimili ng sangka para sa ating biko na sinaing. By the way mga palangga, nandito nga pala kami sa Davao del Sur na kung saan ako lumaki. So sobrang saya ko pero malungkot din dahil emergency talaga yung pagka-uwi namin guys. No? Dahil ay si papa ko ay pumanaw. So, eto, sasakay na tayo ng tricycle papuntang public mall ng Bansalan. So, alam niyo ba guys na sobrang napakalaki ng pinagbago ng public market dito. So, dati kasi hindi siya ganun ka-organized. Ngayon ay sobrang organized na at napakalinis. So, let's go, mamili tayo. Unahin nating bilhin nyo. Ito yung ating malagkit na bigas. Nag-iisip pa eh, saan ba naman da? Asat to nga. Adiha. Ito oh, lubi. Lubit eh. Namoy kagod. Kinakagod na? Kagod. Tagpila ng isa. Kinilo ni siya. Kinilo? Ano ka? 20 ang kilo. 20 ang So, ayan, nagulat ako mga palangga na per kilo yung kanilang niyog. So, ayan, bumili ako ng dalawa para sa ating biko na gagawin. And then, pagkatapos nito guys, at dahil nakikrave na naman yung isa sa, naghahanap na naman siya ng durian, kaya ito, maglalakad kami, pupunta kami ng fruit stand para maghanap ng durian. So, ayan, durian at saka bibili tayo ng mango dahil nga, biko with sliced mango yung ating gagawin. Ayan, dito na tayo. Alam nyo ba mga palangga na nandito sa Davao ang iba't ibang uri ng prutas na hindi natin matatagpuan sa ibang lugar. At isa na rito mga palangga ang ipinagmamalaking prutas ng Davao na walang iba kundi ang durian. At isa rin dito mga palangga yung hinahanap kong marang na talaga namang nakikrave ako. Ang tagal ko na kasi hindi nakakain ito mula 2006 hanggang ngayon. No? Pero sa kasamaang palad mga palangkay, wala talagang marang ngayon dahil nga hindi pa tagbunga ng marang. Kaya naman ay bibili na lang tayo ng grapes at bibili na rin tayo ng mangga para sa ating biko with sliced mango. Durian daw na 3 araw pa yan. Yun lang dahil hindi na namin maabutan yung 3 araw pa. Uwi na kami sa 15. Ayan ba yung next time na yan. Pero tumingin kami dito sa kabilang pwesto mga palangga. Merong durian pero hindi siya durian puyat. Ang durian puyat kasi talaga guys, yung ang pinakamasarap na durian dito sa Davao, no. Kaya hanap-hanapin mo talaga as in. Kaya guys, ito bumili tayo ng mangga. As in, ang tamis din ng mangga nito guys, no. Hindi talaga nagdadalawang isip si ate na mag-slice ng isang mangga para lang ipatikim sa amin yung mangga niya. Ang sarap, ang tamis, no. Tamang-tama to guys sa ating partner natin doon sa ating biko. So, ayan, tapos na kami mamili at wala na kaming pera. Uwi, luhaan. Ayan, sumakay na kami ng tricycle mga palangga papuntang uwi na kami ng New Visayas. Ayan, nandito na tayo mga langga. Kaya naman ay magsimula na tayong magluto ng biko with sliced mango. Ayan, magsisimula na tayong gagawin yung ating biko with sliced mango. Ang una natin gagawin guys ay hugasan natin ng 2 beses yung ating malagkit na bigas or hanggang sa maging malinaw yung tubig ng ating pinaghuhugasan. Kasya ka siya. Dino?
Hello guys! So ayan, natapos na tayong maghugas ng ating malagkit na bigas. Ngayon naman guys, ay ibabad natin siya within 1 hour. Tatakpan lang natin ito guys, no? Thousand years later. Ayan, after 1 hour, ay ipe-prepare naman natin guys yung iba pang mga sangkap. Meron tayong 3/4 kilo of brown sugar, meron din tayong luya, at syempre yung ating gata. Ngayon ay check natin kung okay na. And ito na yung ating pinagbabaran kanina mga palangga. Yung napapansin wala na siyang tubig, no? Kaunti lang din kasi yung tubig na nilalagay ko. So, okay na yan guys. Kaya naman ay prepare natin yung iba pang mga sangkap. Unahin natin ng pipigaan yung ating niyog. Dahil nga wala namang libreng piga dito guys. No? Yung bumili kami dun sa palengke. Walang libreng piga. Kami na daw magpipiga. So, ang gagamitin natin na tubig dito guys ay yung mismong tubig din ng buko. No? Mas masarap kasi yun guys. No? At saka pure na pure yung ating gagawing gata. And then, mag-add tayo ng 1 cup of water. At pagkatapos ay mano-mano na natin itong pipigaan. Take note mga palangga, ang paggawa ng biko natin ngayon ay short process lamang. So, mas madali, mas bawas oras, at bawas pagod. Ayan. Same lang din naman mga palangga. Yung lasa, wala namang nagbabago. So, ang mababawas lang rito, ang oras ng paggawa ng biko at saka yung pagod. So, abangan nyo guys kung paano ito gagawin dahil ituturo ko sa inyo. Ayan, sa wakas mga palanggay, natapos na tayong magpiga ng ating gata. So, set aside muna natin at i-prepare na natin yung ating malagkit na bigas na binabad ng within 1 hour. Next naman natin i-prepare mga palangga ang ating malagkit na bigas. Ngayon ay ilagay na natin siya sa kaldero. And then, iset aside muna natin ito pagkatapos at i-prepare naman natin yung ating gata. Aside muna natin mga palangga at gagawin na natin yung ating gata. So, ito yung ating gata kanina na pinigaan. Ngayon ay ilagay na natin, ihalo na natin yung ating brown sugar. Ang nagamit kong sugar dito guys is 3/4 kilo. So, ayan na. Pagkatapos nating ilagay, ay imimix na natin ito. I-mix natin mga palangga hanggang sa matunaw yung ating brown sugar. Pagkatapos nating i-mix, mga langga, ay ready na to para ilagay natin sa ating malagkit na bigas. So, nakaano na ito guys, tansyado na yung nito, yung kanyang tubig. So, saktong-sakto lang doon sa ating malagkit na bigas. Pero, atin pa rin tong mga palangga, no? Isukatin pa rin natin sa kamay natin kung sakto lang talaga yung ating gata, no? And then, ilagay na pala natin guys yung ating luya. So, gusto ko sanang gadgarin ito at ang pinakakatas lang ilagay, pero wala akong gadgaran dito kaya okay na yun. So, ngayon, isasalang na natin itong ating biko na sinaing. Ayun ko napapansin nyo guys, napakalaki ng kaldero ko, pero 1 kilo lang yung palagkit na bigas na gagawin nating biko. So, wala lang talaga akong magagamit, kaya no choice. Pero kung guys, kung meron kayong saktuhan lang yun ang gagamitin para hindi kayo mahirapan. So, ayan guys, hintayan natin hanggang sa kumulo at pagkatapos, ay i-check natin ito guys at i-mix natin hanggang sa ilalim. 2,000 years later. So, ito na guys, kumulo na yung ating biko na sinaing. Ngayon ay hahaluin natin siya hanggang sa ilalim para hindi ito magkakaroon ng maraming tutong. At pagkatapos ay tatakpan natin ulit at i-check na naman natin ulit mamaya. 1,000 years later. Cookies! Nagod mi diri cookies! Tapos ay mubo. Ngitang mubo. Oh, kana. Oh, ayun. Ayan. Hindi, pag ano naman natin, pantakit ko.
Ayan, natapos na kami manguha ng daw ng saging. Ngayon ay check na natin yung ating biko kung ito ay luto na. Ayan, napakabango. Ayan guys, luto na yung ating biko. Hahanguin na natin ito kagad guys at palamigin. Mas masarap kasi yung biko na kainin na malamig na. So, ayan guys, sobrang excited ako dito. At napakasarap kumain ng biko dito sa probinsya mga palangga. Ayan, so, ayan, set aside muna natin para lumamig. At tayo'y may gagawin naman. Thousand years later. Hello mga palangga, so eto na. Lumamig na yung ating biko na sinaing with sliced mango at nailagay ko na din ito sa plating plate. So, ayan mga palangga, sobrang nakikrave ako dyan. At dahil dyan mga palangga, tapos na yung ating recipe for today. Thank you for watching at sana naibigin mo ang video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-like and subscribe sa aking channel, mag-like ka na, subscribe ka na din, and click the notification bell for more updates. Thank you for watching. Bye!